Alam mo ba? Mapula, malaki, maasim at matamis. Ito ang strawberry o presa, isang nakamamanghang prutas na pangunahing produkto ng walang iba kundi ang strawberry capital of the Philippines, ang La Trinidad, Benguet. Patok ito lalo pat angkop ang malamig na klima at heograpiya ng bayan sa pagtatanim ng strawberry. Ang mga strawberry, karaniwang tumutubo sa 15 hanggang 25 degrees Celsius. Alam mo ba na mayroong iba't ibang klase ng strawberry na nagmumula rito? Kabilang sa mga pangunahing varieties dito ay ang Sweet Charlie, Shoga at ang tinatawag na Festival variety. Ang Sweet Charlie ay ang pinakasikat dahil sa tamis nito at malambot na laman. Kumpara sa Shoga na mas matigas at may mas matagal na shelf life, ito ay madalas ibinebentang pampasalubong dahil matagal itong masira. Ang festival variety naman ay malalaki at may magandang hugis na perfect para sa mga display. At alam nyo ba na ang strawberry ay may humigit kumulang 200 buto? Ang strawberry ay ang tanging prutas sa mundo na ang mga buto ay nasa labas ng balat. At higit pa sa orange, ang 8 piraso ng strawberry ay may taglay na mas maraming vitamin C kaysa sa isang buong orange. Pero, nagtataka ba kayo kung bakit mayroong strawberry sa bayan gayong hindi naman ito natural na tumutubo sa Pilipinas? Ang mga strawberry ay ipinakilala ng mga Espanyol noong 19th century sa bansa, pero muli itong ipinakilala ng mga Amerikano dahil na rin mainam na pagtaniman ng strawberry ang lambak ng La Trinidad. Pinarami ito sa La Trinidad National Agricultural School na ngayon ay Benguet State University. Ang strawberry kasi, isa lang sa mga pangunahing sangkap ng American-style na salad. Nang pumutok ang World War II, ipinagpatuloy ng mga Hapon ang pagpaparami sa mga ito at nagpatuloy pa itong nakilala pagkatapos ng digmaan at nakilala ang bayan bilang Strawberry Capital of the Philippines. Para naman sa usaping botanikal, alam mo ba na ang strawberry ay hindi pala tunay na berry? Ito kasi ay itinuturing na isang aggregate fruit dahil ang bawat buto sa labas ay teknikal na isang hiwalay na prutas o tinatawag na akin. Pero, ano ba ang aggregate fruit? Kadalasan, ang isang prutas tulad ng mangga o santol ay nagmumula sa isang obaryo ng isang bulaklak. Pero ang strawberry, nabubuo mula sa isang bulaklak na may maraming ovaries. Dahil nagsasama-sama ang mga maliliit na parts na ito sa isang base, tinatawag itong aggregate fruit o pinagsama-samang bunga. At ito ang pinaka-nakakagulat na part. Yung kulay pula, matamis at makatas na kinakain natin. Hindi yan ang mismong prutas. Tinatawag itong receptacle o ang bahagi ng bulaklak na lumaki at tumaba. Yung maliliit naman na buto na nakadikit sa labas ng strawberry, sila pala ang totoong prutas at ang tawag sa bawat isa sa kanila ay akin. Sa loob ng bawat akin, doon nakatago ang tunay na buto ng strawberry. Kaya sa madaling salita, kapag kumakain ka ng isang strawberry, para kang kumakain ng isang malaking lalagyan na may nakadikit na daan-daang maliliit at tuyong prutas sa labas nito. At ngayong buwan ng Marso, kung saan kasalukuyang ipinagdiriwang ang Strawberry Festival sa La Trinidad, Benguet, pagkakataon mo na rin itong makisaya at makakain ng masarap na strawberry. May trivia ba kayong nais malaman? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na!